you very much, Mr. Chair. May I first direct my questions to our Sergeant at Arms. Isa po sa mga pinakamabigat na paratang ni Yusek Lopez doon po sa kanyang press conference ay yung pakiramdam niya po ay merong banta sa kanyang buhay. Let me quote several of her manifestations, Mr. Chair, in her press conference. Quote, "I would not have pushed that bed myself if I did not feel that I was being threatened. My life was being threatened." Another quote, "You saw in the hearing that my back hurts. I cannot lift heavy things. Pero dahil natakot ako, I feared for my life. I really pushed that by myself. Hindi lang ito harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night. Isn't that a threat to my life?" And the last quote po is, "And they bring 10 people to serve you in the middle of the night in my pajamas. This is a threat to my life. It's not harassment." So, I would like to dissect the events of that evening para po malinawan tayo bakit kaya nasabi po yon ni Yusek Lopez. So she asserted several times that many people, quote, barged into her detention room at around midnight to serve the transfer order. Her descriptions differ all throughout her press con. Hindi po siya consistent. Paminsan sinasabi niya siyam, paminsan 10. Meron pong time nung kinorner siya ulit ng media na ilan po ba talaga ang sabi niya, hindi ko alam nga kung 9. Basta alam ko, they're more than me. They're more than myself. Ganun po yung sinabi niya. So I have a few questions po, Saa. First is, what is the protocol for serving a transfer order? Ano po ba yung protocol natin? Ano po yung procedures natin? And sino po yung nagsaserve ng transfer order, Mr. Chair? The Chair would like to recognize the Sergeant at Arms, Napoleon Taas. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang protocol po natin is, actually, ang nakuha kong mga question is, ano yung oras? Meron po bang tinakdang oras para i-implement po yung, ano yung mga nakuha ko na nakarating sa akin ng mga text na questioning yung protocol. At ang sinabi ko nga po is, wala akong specific na protocol as to the time. Ang practice po natin for the past 2 years that I've been Sergeant at Arms, every time po na merong order ng committee, ay mabilis po nating pinatutupad. Of course, consistent po dun sa kumpleto yung aming logistics. Andiyan po yung tao at ready po yung lugar na paglalagyan. So yun lang po yung protocol na aming pinatutupad. Yun naman pong kung gaano karaming tao, common sense naman po yun. Ang mahigpit lang po nating sinisiguro ay yung safety and security nung detainee. From the time we served until the time we effectively transferred her or them to the destination. Thank you, Mr. Chair, if I may Yes, ask Congresswoman po, Nika. sino po yung bumuo ng grupo na pumasok po doon sa kwarto para po i-serve yung transfer order? Ano po yung composition ng grupo? Maraming salamat po. I hope naintindihan po ng committee, Mr. Chairman, na Please continue. spread too thinly na po ang LSB dahil nga po sa presensya ng ating pangalawang Pangulo. So, minabuti ko pong ako mismo ang nag-set up po ng teams na mag-i-implement po ng transfer order. So basically, lahat po nung hindi naka-deploy sa ating mga gates, lahat po yun ay na-deploy. Ako ho ang nagbuo nung team na 5 lang po ang miyembro ng team na yun na magse-serve. Meron po tayong team na in charge ng convoy. Meron po tayong team na in charge ng crowd control kung sakali nga pong magkakaroon ng komosyon. At meron din po tayong team ng magsisecure doon sa pagdadala na lugar na nagko-communicate directly. Na nakuha naman po natin yung sagot na meron nung available na detention facility doon sa women's correctional. So ako po ma'am, ang personal na nag-set up at nag-identify kung sino yung magpo-form nung magse-serve ng transfer order. Madam Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may ask the Yes. follow-up question. Congresswoman Mika. Ilang tao po yung pumasok doon po sa kwarto? Ilan po yung pumunta doon sa detention room para po i-serve yung transfer order, Mr. Chair? Mr. Chairman, Please continue. if I may,
Maganda po at yung committee po ay pinangalagaan din at tinulungan ng ating Sergeant at Arms at siniguro na dokumentado yung amin pong pag-serve. At meron po kaming, aside from yung existing natin na CCTV, meron po kaming backup na videographer para nga po ipakita talaga kung ano mangyari. At kung makikita nyo po, our CCTV and the videos will bear us out na 4 lang ho yung taong pumasok at 3 ang babae at nasa likod po yung isang abogado na lalaki. So 4 lamang po. And if you will, andyan po si ating POMSEC if they want to look at the video. Please present the video, Pomsec. May Mr. volume Chair, po ba? Opo. May volume? May audio po ba sa yung... Wala pong audio nga mga ating CCTV. Mr. Please Chair, proceed. isa lang po ba yung footage? Meron pa po bang gustong ipakita sa SAA? Meron pa po bang Ilang subsequent video footages po yan? Ito po nakita nyo ngayon, Mr. Chairman, is galing po sa ating CCTV. Meron pa po tayong pumasok sa loob na at makikita nga po doon na kausap na nung nag-serve na 3 babae, si Attorney Lopez. No, meron pa po kung Please. available, Mr. Chairman. Your Honor? We're just having difficulty with the audio. Mr. Chair, if the Congresswoman COMSEC would Swasing. be able to replay the videos with the audio, that might be critical to the discussion, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we're already doing something about the technical difficulty, Your Honor. There's an audio. Mr. Chair, before I proceed, any more videos po sa or can we proceed with As the far as question? wala na pong ibang pumasok, ibang pagkakataon na pumasok po yung doon sa loob ng opisina ni Attorney Lopez. Nakita nyo, pinakamarami na ho yung Detention last center. question. Detention center, not office. Opo. Mr. Chair, if I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado kasi po ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun yung motion niya when she was talking about how they knock. So mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSB personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po na gusto kong i-highlight doon sa video, kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAA's confirmation on this, there seem to be 4 people. The lady in green, which seemed to me, siya po yung may hawak nung transfer order. The lady in the green jacket. Pangalawa po ay yung uniformed personnel na babae. Pangatlo po, parang may lalaki po doon sa bandang kanan. Ayan po, napapasok din po. At yung pang-apat po ay yung cameraman.
So siguro po walang punto na humigit po sa 4 na tao yung nasa sa loob ng kwarto. So siguro po, Mr. Chair, iyan po napakakalmado po nung sitwasyon. Parang wala naman pong altercation, walang confrontational conversations whatsoever. So yun lang po siguro, Mr. Chair. Just wanted to highlight that na mukhang wala pong barging in, wala pong confrontation na naganap, Mr. Chair. And I would like to ask kung tama po ba yung read ko in terms of the situation, Mr. Chair. Saan? Mr. Ay, Chairman, before you answer that, may I know, saan po yung switch ng ilaw? Nasa loob o nasa labas? Mr. Chairman, ito pong ating detention room is nasa loob po. Even yung aircon, sila po yung may control dun sa loob. Okay, please continue, Sarah. Mr. Chairman, thank you very much, Mr. Chairman, Madam Chair. Tama po yun. Dahil kung hindi ho maayos at mahinahon yung pag-deliver ng order, is kasalanan ko po. Dahil ako po yung nag-brief every step of the way kung ano ho yung mangyayari. Kung pumayag nga siya na makarating, magpadala sa detention center, maayos hindi mangyayari sana yun. So, tama po yun. Wala na hong sumunod na insidente na nag-serve ng, at dumami yung mga tao. In fact, yung second time po na sinubukan namin i-serve yung transfer order is nasa labas na po ng bintana at hindi na kami pinapasok. Pero still, binasahan pa rin ho natin at ayaw pa rin ho nilang sumunod. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Yes. Before you continue, hindi ka pa pala nakakapag-oath. Tsaka si SecGen. May request the SecGen, the SAA, as well as all other resource person